Nasugatan ng isang lalaki matapos pagsasaksakin ng live-in partner ng dati niya umanong kalaguyo sa Sampaloc, Manila. Nahuli naman ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. Ang nahulikam na krimen sa unang balita ni Jomer Apresto. Pagkababa sa tricycle, walang habas na pinagsasaksak ng lalaking ito ang isa pang lalaki na nakatambay sa bahagi ng Marsan Street sa Sampaloc, Maynila. Matapos ang pananaksak, mabilis na tumakas ang sospek at ang tricycle driver. Sinundan sila ng isa pang lalaki na kapatid ng biktima. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na sumabit ang tricycle kaya napatakbo na lang ang driver nito. Nahabol pa siya ng kapatid ng biktima pero nakatakas pa rin ang dalawa. Tinutukan ng matandang sospek yung kapatid ng biktima. Kaya binitawan niya yung batang sospek. Sa follow-up operation ng pulisya, natunton sa isang sementeryo sa Santa Cruz ang tricycle driver na isa palang menor de edad. Nahuli naman sa barangay 372 ang sospek at nabawi ang balisong na kanyang ginamit sa krimen. Napagalaman na ang biktima, dati umanong kalaguyo ng live-in partner ng sospek. Ang biktima at ang asawa ng sospek ay nagkaroon ng relasyon. Habang ang suspect ay nagtatrabaho sa Baras Rizal na bilang isang construction worker. Sa kabila ng nangyari, napatawad naman daw noon ng sospek ang kanyang kinakasama. Pero Tuwing magkakasalubong sila ng biktima ay mayroong pagkilos na pangmamaliit doon sa suspect. Yung ating suspect nagtanim ng sama ng loob doon sa biktima. sa ngayon ay patuloy na nagpapagaling ang biktima na nagtamo ng mga saksak sa kanyang balikat at magkabilang kilikili. Ayon sa mga pulis, tumanggi siyang sagutin ang kanyang naging relasyon sa kinakasama ng sospek. Nasa kustodiya na ng Sampaloc Police Station ang sospek na naharap sa kasong attempted murder. Na-turn over naman na sa Manila Department of Social Welfare ang menor de edad na tricycle driver na pinaniniwala ang kasabwat sa krimen. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.